Ayun, itong isa. Ayan, yan yung isa, yan yun. Eh, si Attorney Sabi, binabanatan niya dito eh. Puro ka kalokohan? Blapper ka talaga? Tayo na mo, alam mo, nagbihis pa ako, nagpapahiga ako. Nagbihis-bihis pa ako. Eto ko sa labi, puta, sabi mo, nasa hagdanan ka, pokin ang ina mo, wala ka na ba sa hagdanan, hindot ka? Kinang ina mo. May patawag-tawag ka pa, hindi ka naman dito sa heritage tumawag. Di ba? Oh, aakit na ako, pokin ang ina mo. Alas 6 na. Hindi ka naman pala dito sa heritage tumawag. At tinanong ko yung front office eh. Hindi ka naman pala, wala naman pala tumatawag na attorney bla bla bla. Oh, okay ina mo. O nuknukan ka ng kayabangan, putangin lang yan. Ayop ka. Tangina, hindi nga ako naglalay, ba't talagang inaantabayanan kita eh. Nung nakita ko nag-live ka, tumawag ka, puta na, katabi ko front office, eh, wala ka naman tumatawag, puta, meron ka pang, ang galing mo, no? Siguro, tumawag ka siguro sa ano? Tumawag ka siguro sa ibang hotel ka tumawag. May tumawag ba dyan na attorney na hinahanap daw ako at nasa baba siya? Check mo nga. Galing ako sa babae. Walang yakap. Patsabi-tsabilita kang baboy ka na tindera ng bilasang pusit sa Malabon. Pati ba naman na ako pasasakayin mo ako sa balat ng mani? Alam mo ako may tumawag dyan? Na abogado na hinahanap daw ako. Papacheck po rin sir kung meron daw pong abogadong tumawag. Babae. O babae daw po na hinahanap si Sir Nino Marcos. Gusto kausap na daw po kayo ni manager sir? Wala nga eh. Wala. Galing nga ako sa babae, wala. Pero yung babae daw walang tumawag na lawyer, wala. Wala daw po. Ina mo. Sino yung tinawagan mo? Baka naman hindi Heritage Hotel yung tinawagan mo. Baka naman yung tinawagan mo. Kung kinagina eh, ano? Ano ba yung tinawagan mo hotel? Baka naman sa Sogo ka tumawag. Tapos nagyayabang ka na, alam mo, nag-vlog. Pinagagalitan kunyari yung kausap niya sa telepono. Oo. Pinagagalitan kunyari yung kausap sa telepono. Mga pretentious na tao to. Sasampigahin ko to pag nakakita ko eh. Paano? Magbibihis na ako. Tingin mo nga ako ng kape kaya. Thank you. Paano? Kinang ina mo, chabi-chabi. Hindot ka. Nasa may hagdan. Kinang ina mo. Anong tinawagan mo? Sogo. Tignan niyo yung mukha ni Kulaong. Parang pek ng manok yung ano yun. Parang pek ng manok yung uso eh. No? Tapos yung mukha, yung pinaka, kapag di ba yung manok yung nabalihibuhan na, yung mga nasa palengke, tapos yung mga ano na, yung pantinda na. ganyan yung ano eh, mukha ng pek ng manok eh. Para maniwala ka, anong oras na? Alas 6 na, Kinang-ina mo? Wala ka talaga. Paano? Tutulugan na kita, hindot. Ay, nako. Puro ka kalokohan. Ala kang Kulaong. Ala naman talagang nung time na pumunta si Attorney Sabi doon, si Kulaong nagtatakbo na. Ano na lang yan ni Kulaong, adlib na lang ni Kulaong yan. Ako kung talagang matapang ka, di ba? At talagang ikaw wala kang pinangingimian. Pupuntahan mo si Daking sa Luneta.
Si attorney Sabi kasi babae. Kaya lang 'di ba kahit eto nga babae na nga si attorney Sabi pero kinakatakutan pa rin ni Kulaong. Wag mo na kaming paikutin. 'Di ba? Yun po ang katotohanan nun. Nandun ka lang pala sa Heritage. Bakit hindi mo hinarap si Daking sa Luneta? Gano lang yun. Konting biyahe lang yun. Mabilis lang yun. Pupunta ka lang ng Luneta. Diba? Pero wala. Siyempre natakot yan si Kulaong. Nasaan na ba to? Nagutom ako kain tayo, adobong manok, sabi ni Henry Roscoe. Naku, kung kakainin yung puwet ng manok, parang mukha ni Kulaong yan. Mark Joseph Cruz, dapat lusubin na nila yan para mabira na. Sayang naman yung heritage, wag naman doon. White trend, para pair, baka naman hindi lang talaga sinabi ng mga staff para hindi magkagulo. Baka. Front office, baka front desk. Yun yung sinasabi ko kanina, tawag niya sa front desk, front office. Robert Durano, sana hindi pa mamatay si Norman Boss para magatasan pa, more power sa kanya. Arvin, halata naman yung sumagot sa phone kay attorney, unang tanong pa lang na kung meron bang naka-check-in sa Heritage na Francis Leo Marcos, agad nasagot, wala agad. Tapos binawi, i-check daw. Proud senior, bakit ba tuwing nakikita ko itong si Mangusin ang nakikita ko? Hindi natin pwedeng sabihin yung word Parang gorilla na lang. Thomas Carnine, gets ko na kung bakit patok ang ang sarap isulat ang pangalan ng Kulaong sa cause of explosive diarrhea in public. Okay. Naku, pasensya na may mga word na hindi tayo pwedeng basahin XG, Norman, Barado Ilong ata niyan Boss Mac. Talaga ba? Erwin Pagunsan, alas 6 na, nakapag-almusal na ng libre kaya umakyat na. Danilo, kay Proud Senior, nukno ka ng sinungaling talaga. Oras na magkaharap sila ni Attorney Sabi sa hearing, tignan ko kung paanong reaksyon ang gagawin ng unggoy na ito. Mark Joseph Cruz, taga-Pasay ako, Boss Mac, sa tramo at kung may pupunta na kalugar ko nagigil dyan, baka sumama pa ako at magsama pa ng kasama para mabira na yan. Bakit ba tinatawagan sila dyan? Alangan naman magsabi pa si Ma'am Sabi na attorney siya. Yun yan. Pakpak na part kinakain ko, Boss Mac. Okay, Kuya Henry. Ton Montes, lakas niya noon maghamon, pinupuntahan pa niya. Now siya, pinupuntahan, daming dahilan na may meeting pala, etc. Tumesting ka, Kulaong. Sinasabi nga niya, inahamon niya yung mga taga Green Meadows. Yun na, inano siya ng rebellion, saka ng inciting to sedition. Hindi pwede yung ganun Ryan Santiago, teritoryo niya daw ang Pasay. Paano niya naging teritoryo yun? Babae ang gustong puntiryan ni Kulaong na trauma kasi sa pambubugbog ng asawa niyan. Parang umurong na pisot ang Kulaong Historiador, Boss Mac, worried lang ako kay Attorney Sabi para kasing masyado apektado ng negative comment. Sobrang sensitive. She should try to relax and calm down. Sana mapayuhan niyo. Yun nga, napansin ko din sa post ni Attorney Sabi, Parang siya, pag nabasa siyang comment ng pro Kulaong, nire-replyan niya ng post, tapos parang siya dapat yun, iwasan niya magbasa ng comment. Kasi sa totoo lang, hindi ako gaanong patola. Pumapatol ako, pero kahit sabihin sa akin ngayon, pag tungkol kay Kulaong, hindi ko pinapansin kasi alam ko naman ginagatasan ko lang naman to Paano matutulog yan kung sabi ni Sedin Alex. Yun nga. Paano nga Daburao, tsaka bakit nakapasok ng Heritage yan? Di ba no pets allowed doon? Baka nagpanggap na tao. Para Casely Para, shoutout po Kuya Mac watching from Negros. Laitero,
Boss, bawal talaga magsabi ng name na naka-check-in, lalo kapag tawag lang. Sabi ni Laitero. Okay. Robert Durano, Boss Mac, matutulog na ako. Pakisabi na lang kay Kulaong na isa sa bucket list ko nakamayan siya bago sampalin. Robert Durano. Sesem Vlog, may mga anak ba yan? Sigurado kinakahiya na yan ng mga anak niya. Hindi po natin alam kung ganun nga po. Ayan. Toll Road Sector, shoutout Elmer Balilo. Boss Mac, sa Libertad, Pasay na ako pinanganak at nagkaedad pero hindi ko nakita yan doon. Tapos teritoryo niya, Pasay ano. Kasi si Kulaong, basta matuntungan niya, teritoryo niya. Oh, katulad noon, na bumaba dun sa isang lugar sa may Isabela ba yun? Tapos nagtuturo, lupa daw niya. Pag nahoyo na yan ang buraot, faith in humanity restored talaga. Queen L, medyo patola si Attorney Sabi, sana mapatayuhan nyo nila MG Boss mo. Ayan nyo po pag hindi ko pa kasi friend sa FB si Attorney Sabi. Kaya hindi ko po alam. Okay. Tignan natin to. Ang daming hamon nito si Kulaong, pero ala namang bearing kapag inamon doon sa lugar na magandang mapag tuntukan, ayaw ni Kulaong. Ito. Ano to? Ere yun, no. Pinakita yung Sige, ito yun. Ayan. Okay, ito po yung video na kung saan ay pinapakita ni Kulaong yung litrato ng tao na sinasabing nag-inquire. Nako, baka mamaya wala naman tong kinalaman, di naman niya kilala si Attorney Sabi, di ba? Ito po yun, ito po yung video na yun, play natin. Eto, makikita nyo rito sa video na to kung ano yung itsura nung nagtatangka sa akin na kasama ni Attorney Sabi na pumunta rito at nag-check-in. So, panoorin nyo po itong video na to. Video short lang ito. Andyan, makikita nyo na. Ayan. So, ito yung pinapakita ni Kulaong. Yan yung litrato ng lalaking yan. So, Attorney Sabi, talagang pumunta pa kayo rito para pagtangkaan ang buhay ko. O dito, mai-implicate na kita. Malalaman na natin kung sino ka. O, kasi pahahanap ko na tong bayot na to. Pahahanap ko na. Ayan may post kayo ha. May post kayo. May post kayo. O, yan, makikita natin. Alright. O, ngayon mo tibayan, Attorney Sabi, wag yung sarswela. Kasi yung sarswela mo hindi kumita. Yung sarswela mong pelikula, hindi kumita. Okay? O, eto. Galingan mo. Abogada ka, di ba? Kiniklaim mo na abogada ka, na may red passport ka. O, galingan mo kung paano mo iilagan to. Okay? Nako, eto ngayon ang mahirap ngayon sa ginawa ni Kulaong. Kasi si Attorney Sabi po ay mayroon pong sagot diyan kay Kulaong. Hindi pala tauhan ni Attorney Sabi ang pinapakita ni Kulaong na yan, o hindi konektado kay Attorney Sabi etong tao na pinapakita. Diba? Ito yun, ito yun, hanapin natin yung sagot dito. Sinagot ni Attorney Sabi. Mamaya, ano rin pala natin yan, yung si
Si Ian nag-video din. Okay, ito. Ayan, ito. Ito yung sagot ni Attorney Sabi dito kay Norman sa inilabas niyang video na yan. Ang sabi nga dito ni Attorney Sabi, yung akala mo panalo ka, pero talo ka pala talaga. Yung nag-post ka ng larawan ng inosenteng tao na binigay sa'yo, freely ng hotel management mo, the Heritage Hotel Manila, dahil valued customer ka, alam ba ninyo ang implication ng ginawa ninyo? Yun yung violation ng Republic Act 10173. Eto, punta tayo dito. Ano ba yung Republic Act 10173? Ang alam ko, yan yung data privacy yun nga, Data Privacy Act of 2012. Ito po isang batas na nagpoprotekta sa personal na impormasyon ng mga tao at sinisiguro na ginagawa ng ang tama at ligtas na pagkolekta, pagproseso at pag-imbak at pagbigay ng datos ng isang tao lalo na sa digital na mundo. So, layunin po ng batas na yan na protektahan ng karapatan ng bawat tao sa privacy at sa personal na impormasyon. Pero etong si Kulaong, di ba nga, akala niya panalo na siya, akala niya talaga kayang-kaya niyang talunin si Attorney Sabi. Kaya po, siya ay inilabas niya ang litrato ng tao na sinasabi niyang yun daw ay kasama ni Attorney Sabi. Yun pala hindi. Sino man ang tao na rito na nadamay siya sa issue na ito tulad ng nangyari kay Mr. and Mrs. Santos, please message me, kasuhan mo ang Heritage at si Norman. Tutulungan kita, help me find this young man. Sana pati yung bata sa Shakey's, please labas na kayo. Sobra na, hindi na ito tama. Kaya tayo na aabuso dahil sa ganito. Diba? Kaya kaya yan po yung katarantaduhan ni Kulaong na ginawa niya. Akala niya talaga panalo na siya. Diba? Eto pa yung isa niyang post. Ako pa yung may content lang. Talaga ba? Ako na nag-check-in at nag-abang. Nagtago ang idol ninyo. Kasalanan ko pa rin yan. Nag-post ng picture ng tao na wala namang kinalaman sa issue. Ako pa rin may atraso sa inyo. Aba, ayos. Unsubscribe. Go, sus. Hindi ako affected. Kakain ako kahit di ko i-content si Norman. Ginawa niya na yan kay Mighty Manong, kay MG, kay The Kings at sa akin. 4 kami na inaya niya. Tinreten niya ng pananakit at pagmumura. Tapos kwento pa rin niya ang tama. Ano to? Nasa alter universe ba talaga ako? Kung magka-disgrasyahan kami, either ako or siya, who will benefit? Kayo lang, di ba? Unfollow me. Walang kaso sa akin yan. Hindi ako namamali mo sa internet. Go or I can even hire a person to block all 20K of you. Diba? So, ito talaga si Kulaong nakakatuwa kasi nga, ang akala ni Kulaong, champion na siya. Hindi niya alam, diba? Mas lalo siya ang natatalo sa ginagawa niya. Pinakita niya yung mukha ng tao, hindi naman konektado kay Attorney Sabi, wala namang kinalaman kay Attorney Sabi, tapos ipopost mo yung mukha ng tao. Sus Mariosep. Sabi pa dito ni Attorney Sabi, hindi ko pa nakikita yung bell na yan. At for the sake of argument na nakita niya ako sa bell. Sabi niya wala siya doon. So anong karapatan niya makakuha ng CCTV ng Heritage Hotel Manila? Tinatag pa ni Attorney Sabi ang Heritage Hotel. Sabi ng Heritage, walang naka-check-in na Francis Leo Marcos doon. So bakit may access siya sa CCTV? Hindi ba dapat protected ng data privacy ang lahat ng tao na pumupunta sa isang establishment? May court order ba ang pagbibigay niyan sa isang private individual? Dapat meron kang niyan sa korte. Doon sa lalaki na pinost niya ang larawan at pinagbibintangan na killer, mamamatay tao, wala bang violation kung anak nyo yun or kapatid ninyo na nag-i-inquire lang sa lugar tapos pagbibintangan at sisiraan, ano ang gagawin ninyo?
Galit tayo sa red tagging pero okay ang killer tagging na walang ebidensya. Ano ba si Kulaong? Siya lang ba ang anak ng Diyos? Please help me find that boy. Hindi tama ito.